Good day everyone. In this YouTube video, I am going to discuss special reports about this time. So, may napansin ba kayong kakaiba? Sabi ni Lord, before mag-lunar eclipse nung mga April 8, somewhere like that, so nagkaroon ng eclipse, no? Parang normal pa yung panahon sa Pilipinas. Nung pagtapos ng eclipse, biglang uminit. Sabi ni Lord sa akin, wala bang nakapansin? Biglang tumindi yung init. Sa temperature, nasa 36, 38. Pero yung heat index, yung pakiramdam sa init, nasa 50. So, ano ba yun? Nagkataon lang ba yun? Sabi ni Lord, hindi daw nagkataon yun. So yan, pag-usapan natin. Hindi lang yan. Pati magkakaroon pa ng mga solar eclipse, lunar eclipse sa mga malalamig na bansa. Ganon din ganon din ang siste. So, sasabihin nila nasa 0. Pero yung feeling nila nasa negative 20 na. Ganon naman daw. Pagka lunar eclipse, biglang ganon daw kalamig. Yan, sige, pag-usapan natin yan. Marami pa. So, bakit nila pina-power trip yung temperature? Kasi daw, ang isang tinatarget dyan, yung food shortage. Kasi, heat, sunlight, is very helpful in providing food. And the rain, and most of the palayan or the field in the Philippines are rain-based. Marami-rami pa rin ang wala talagang consistent water system. So, syempre, kung sobrang init, walang ulan. Syempre. Sa Philippines, walang ulan. So, in the same goes with the winter countries na pagka sobrang lamig, hindi talaga lalago ang mga crops, yung mga kakainin. So, walang aanihin ng tao. So, the one target of this eclipse is going to be the power tripping of food supplies. Yan, inuunti-unti na kayo, no? So, ano ba yung mga eclipse na yan? So, hindi. Sabi nung mga ibang prophet, so, maraming daw ibig sabihin yung lunar solar eclipse na yan na paparating. Sa susunod, mas matindi. Yan, pag-usapan natin yung mga eclipse na yan. Kasi, unang nakita ko yung eclipse dun sa may Twilight series, Eclipse. Doon ko siya una narinig. Sabi nila, hindi, ganoon talaga plano ng mga yan. So, wag mo nang lokohin sarili mo. Lahat ng mga pinoprograma nila sa sine, mangyayari yan in the foreseeable future. So, let's pray. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. Lord Jesus, be our speaker, be our guide, Panginoon. Sa lahat ng aming gagawin, Lord, ay maluwalhati ka sa lahat ng panahon. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Lord, na magawa lahat ng mga dapat namin gawin. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Lord, upang harapin namin ang lahat ng mga dapat harapin. At higit sa lahat, Panginoon, walang maling pagkakaintindi sa inyong sasabihin. Walang magkakamali na pagkaintindi sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Sa pangalan ni Jesus ating Diyos. Amen. Okay. Heat index going 50 in the Philippines. So, ano ba yan? Bakit magkaiba yung degrees dun sa feeling ng init? Hindi ganun daw talaga yun. Wag na kayong malito dyan. Ganyan yung laro nila dyan. Sa mga malalamig na bansa, ganun din daw. Kunwari, 0 lang daw yung 0 daw, pero yung feeling nung lamig, nasa negative 20 na. Ganun daw yun. So, para malin lang talaga yung mga meteorologist. Para malin lang talaga yung mga engineers pagdating sa kanilang gagawin. Kasi pag sobrang lamig, sobrang init, even engineers will be affected on their construction. Lahat maaapektuhan. This is what the great plan of the devil does. So,
Ano ba tong init na to? Bakit ba parang sa Pilipinas? Hindi lang daw sa Pilipinas daw eh. Even in all of the tropic countries experiences this. So, could you tell me, Mexico, some parts of Brazil, the Caribbean countries experience this kind of heat? Yes. Ano pa ba? Jamaica, yung mga Caribbean countries. Isa-isa niya ninyo. Haiti, Dominican Republic, although it's just a part of the USA, are experiencing this kind of anomaly from the devil. So, ano ba ang backswing nitong init na to na ginawa nila? This is artificial heat, no, na pre-provide ng devil. So, like the Lord said, the heat does not come from the sun, but underneath. Ano ba itong ginawa ng mga diablong to? So, they open up more air from the from hell to this planet Earth. They have done something na pasingawin nila yung init ng hell papunta dito. So, yung init na nanggagaling po sa ilalim ng lupa. Wala po iyan sa araw. Sun primarily gives light, but the heat comes from below. So, for example, in springtime, sa mga ibang bansa, nakatutok yung araw sa'yo pero malamig. Paano yun? May nararamdaman kang init sa araw pero hindi pa rin siya sapat doon sa talagang nararamdaman mo. This is the reason why, like I see in this temperature in my computer, it's 37 degrees. Pero ang pakiramdam niyan nasa 40 plus, baka nga nasa 50 plus na yan sa ibang lugar. This is the power trippings of the devil. What are the implications of this one? Classes in the Philippines are suspended. They have shifted to the online class or they suspend classes because of this heat. That is for the education sector. Sa mga bata, yung ibang bata na fortunate, they are happy. Siyempre, walang pasok. Kaso sabi ni Lord, masaya nga kayo pero wala rin kayong baon. Ano, okay rin ba sa inyo? Sabi ni Lord, diba? Baka akala nyo, di alam ni Lord yun ha. So, okay, walang pasok pero wala rin kayong baon. So, hindi rin kayo happy doon, syempre. Kasi sabi ni Lord sa akin, pag online class daw, marami daw, yung iba daw, di na raw binibigyan ng baon pag online class. Kaya sabi ni Lord, yung iba gusto daw ng face-to-face para may pera. So, para sa pag-aaral ng bata, it's also affected. It is because the students cannot use the facilities of the classroom, kagaya ng laboratories, kagaya ng mga PE. Mahirap daw magturo ng PE pagka nasa online. Mahirap din daw magturo ng TLE pagka nasa bahay lang din. Hindi nasa supervise ng teacher. So, sa pag-aaral, ayun ang mga implications niya. So, sa ano naman, sa ekonomiya, paano naman yung init? Although, madiskarte ang Pinoy, so maraming talagang tumatangkilik sa mga halo-halo, ice cream, naku, dami. Pero sabi ni Lord, wag naman kayong magpa-auto. Kasi after ng 5 minutes, yung uiinom kayo ng mga... Sabi nga ni Lord sa akin, dapat hindi nga daw umiinom ng mga dairy foods pagka sobrang init. It is because it will produce more heat to the body eventually. What's the best way to combat heat? Ito. Drink water, sabi ni Lord. Drink water. Wag din daw masyado malamig kasi pagkatapos daw, masahanap-hanapin daw ng katawan mo yung lamig. So, it will not be helpful either. Mas mainit pa sa katawan pagka uminom ka ng malamig after a while. So, the Lord tells me to just drink lukewarm water. Ang importante lang naman dyan, hindi daw yung init. Yung hydration ng katawan. That's the more important thing to face this one. So, the marketing that you need ice cream, yung mga malalamig, is also a propaganda from Satan para mas mahirapan yung katawan mo to combat it. See? Even the marketing is also controlled by Satan.
they are trying to promote the wrong things at the wrong time. So, pag mainit daw, dapat di daw umiinom ng dairy drinks. Yung mga, alamin yung mga dairy, hindi daw dapat masyado dyan. So, even the sugary rich drinks, dapat hindi rin daw masyado. Kasi daw it will produce more sugar that will also burn in the body. So, it will not be helpful to the body as well. So, you need to hydrate more. It is not about the heat. It is all about dehydration. Yan. So, bakit yung sinasabi to? Lahat yan magkakakonect sa grand plan ng devil na magbawas ng tao. Sabi ni Lord, dati 50 yung heat index. Sa susunod na magkakaroon ulit ng eclipse or what, 70 na po. So, parang disyerto na po talaga, ano? Paano ba sa mga Middle East? Ay, wag mo na akong tanungin. Yung heat index nung nung 70, ayun na yung magiging init sa kanila. 70 na po sa susunod sa mga sa mga Middle East, sa Dubai, sa mga disyerto. Yung heat index dito kunwari 57, 60, 70, yun na yung magiging 70 degrees sa kanila. So, malapit-lapit na sa kumukulong tubig. Yun na yung gagawin nila, one way to eviscerate the lives of man unto this planet. Sa susunod naman yan, so, naalala nyo ba dati yung Arctic freeze? Naku, ayaw na mga Amerikano niyan. So, yung kunwaring narinig ko nga sa isang tito ko na yung temperature daw sa mga Cleveland, ganun daw sa mga New York, para daw mas malamig pa raw sa Alaska. So, ganun daw. O ba? So, susunod daw niyan, mas malaki na yung disparity. Kunwari, 0, tapos, yung feeling, -10. Sa susunod, hindi na raw. Kunwari, pag 0 daw yung dineclare na weather forecast, ang mararamdaman nila, -40 na. So, halimbawa, kung ng -10, so -60 na yon, -50. Ganon katindi yung pagpa-power trip ng demonyo. So, love na love talaga ni Satan yung tao, mga kapatid sa Panginoon. Mahal na mahal ng demonyo ang tao. Sa pamamaraan na gusto na nilang patayin para mapunta na sa impyerno. Para makasama na rin daw nila. So, di ba pati yun, ang galing, ginaya din nila sa Diyos. Di ba ang Diyos, binuwis niya ang kanyang buhay para yung mga tao pumunta sa kanya. Yung demonyo, ganun din. Ang demonyo nagpapasikat, nagsasacrifice daw para ma-attract din daw yung tao pumunta sa kanya. Mahal na mahal din daw ng demonyo para daw mapunta na rin daw sila sa impyerno. So, ganoon din daw. So, ayan yung init na yan. Sabi ni Lord, hanggang buong May pa raw yan. Sa May, ganun pa rin daw. Ano pa rin daw yan. Partida, wala pa kayo naririnig na El Nino. So, ang plano sunod dyan, yung sobrang init, tapos sasabayan pa ng El Nino para tuyong-tuyo talaga. So, desperado na kasi mga demonyo. Kailangan na raw nila ng mga new visitors dun sa impyerno. Hindi nga visitors, resident na. Kailangan na raw nila ng resident sa impyerno. So, dun sa mga nagkukunwaring Kristiyano, sabi ni Satan, apply na kayo sa amin. Sasarap buhay nyo. Yun daw. So, ang problema daw, sabi sa akin ni Lord, dami daw nauuto. Dami daw Kristiyanong nag-a-apply daw kay Satan. Di lang daw nila alam. So, Christian country daw ng Pilipinas. Sabi ni Lord, hindi. Pagan country ang Philippines. So, wag na ninyo loko yung mga sarili nyo. Only a few people are truly living as Christians. And I am just sharing to you what the Lord is really saying about these times. Sa susunod na solar eclipse daw, sa mga malalamig na bansa naman daw ang target niyan. So yan, mga Canada, Greenland, handa-handa na kayo.
Russia, kumanda-handa na kayo. So, yun lang. And then, talagang ayaw na rin na papasukin sa eskwelahan yung mga bata eventually. Susunod niyan, lunar eclipse, tapos lahat ng vaccinated mamamatay. Lahat daw na mga vaccinated magkakaroon daw ng sakit na matindi. That's for the next video. Thank you for listening. I'll see you next time. God bless.